hindi ho masayang oras. Antabayan po natin kung ano talagang kahihinatnan niya na today. Samantala, ang Malacanang naman ay nag-anunsyo ng mga bagong official, mga bagong appointee. O, baka yung pangalan niyo yung kasama rito, ha? Kasi ang daming may mga nag-resign at meron pang kagaya nito. Meron na po pumalit, may pumalit na kay dating Secretary Juan Ponce Enrile. Di ba si Enrile po ay pumanaw na. Bilang bagong Chief Presidential Legal Counsel, ang pumalit sa kanya kay Enrile ay si Attorney Annalisa Logan. Annalisa Logan. Kaya galing ito. Inanunsyo po ni Palace Press Secretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, ang appointment ni Logan kasama ng iba pang appointees. Bata-bata pa pala si Attorney Logan. Ito pa lang si Attorney Logan ay junior partner ng Marcos Ochoa Serapio and Tan law firm. Kasama pala sa law firm ni Attorney Lisa. Marcos Ochoa Serapio and Tan law firm. At associate ng Agabin Bersola, Herboso, Layawen, and De Castro law firm. Ayun. At wala po siyang kinalaman sa Lubao, Suborjaga, Lower Bikutan. Bago naging Chief Presidential Legal Counsel si Logan, siya po ay Deputy Executive Secretary for Legal Affairs of the President. Lumipat na pala. Akala ko bago eh. So dati siyang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Hindi rin halos bago yung posisyon. Kasi Chief Presidential Legal Counsel. So pareho lang. Kabilang po sa mga bagong anunsyo na bagong appointee ay sina Attorney Maria Lualhati Dorotan Tiuseco. Paano pangalan, no? Siya po ang Senior Deputy Executive Secretary. Ayun, so parang assistant ni Ralph Recto, Senior Deputy ES. Si Attorney Daniel Marie Ruiesa Ulangin, puro babae, no? Merong isa, wala ng picture. Siya naman ang bagong Deputy Executive for General Administration. At yung isa po, si Joseph Irvin Obenza, ay Deputy Executive Secretary for Financial Affairs. Inappoint din po si Attorney Jesse Hermogenes Andres mula sa Department of Justice, magiging Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Siya yung papalit kay Attorney Logan. Attorney Erwin Santa Ana bilang USEC for Economic Affairs ng Office of the Executive Secretary at si Attorney Alemar I. Mosquito bilang Assistant Secretary ng OES. Ayan. Kumbaga sa piyesa ng chess, kompleto. Kompleto na nga ba? Dapat kasi kompleto kasi mahirap lumaban, mahirap mag-function kung kulang-kulang, di ba? Ngayon, kompleto na sila, ano naman ang susunod? Baka nakalimutan na natin yung flood control. Anong petsa na? December 16 na. Ano nang naisampang kaso? Alam niyo ba kung ano yung palang naisasampang kaso? Yun yung sa Mindoro. Yun pa lang. Yung iba ay wala pa. Yes. Wala pa po. At yung investigasyon, wala na. Wala na. Ang ombudsman na lang na nag-iimbestiga. Talaga naman, kagaya nito. Eto, ewan ko kung mapapakamot kayo ng ulo dito sa balitang ito. Isa na naman flood control structure. Naku po, sino kayang kontratista nito? Flood control structure, ang halaga po niya mahigit 87 million pesos. Aba gumuho. Akalain mo, wala namang bagyo, wala namang baha, gumuho. Anong klase? Flood control yan, asan ba yung bumuho? Yan ho ay sa Barangay Mabuhay, Season, Surigao del Norte.
Inireport ni James Juaniti noong nakaraan. 3 taon lamang daw po matapos itong maitayo. Bumagsak daw ang dike November 26 kahit walang malakas na ulan o pagbaha sa lugar. Kaya baka dahil dun sa masyadong malakas yung backhoe. Talaga naman, oo. Ilang linggo bago ang insidente, napansin daw ng mga residente ang mga senyales ng structural distress. Pero wala akong ginawa ang preventive repair. Ang pagbagsak ng dike ay nagdulot ng pangba, lalo na ito ay tinayo upang magsilbing proteksyon laban sa baha. Eh wala pang baha.